X-Crew News. Okay, wala nang paligoy-ligoy. Siyempre, bago tayo magsimula, panoorin muna natin to kasi nakalagay dito, defense team na corner ang witness. Yan. Ito ata yung nadulas sila, no? Pakinggan muna natin to, mga kapatid, ha? Defense team na corner ang witness, okay? Can you confirm now that the statements she made about BBM, FL, and the former speaker, and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life? As to the existence of that utterances, yes, sir. Oh, paano yun? Parang ipabura nyo yan. For the record na yan, ano? So kung dalhin ito sa Supreme Court, alam na, di ba? Okay, palakpakan muna natin. Durog eh. Huling-huli, mga kapatid. Alright, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to the Thank you for that. existence Thank you for that. Hindi, yun na yun. Pasok na yun. Kahit hindi mo na tanongin. For the record na yun. Ewan ko lang kung manalo pa sila. Depende na lang kung talagang bendalo. Okay, mga kapatid. Nandito po tayo at manunood. Ang ating panonoorin ay galing sa Pinas News Insider. Big good news, Kote, nagdesisyon na. Dismiss ang hatol kay FPRRD. Lalaya na Trump. Nilusob ang ICC. Nilusob o lulusubin o gagawa na ng paraan para buwagin na yan. Anak ng teteng naman yan. No? Okay na, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Alright. Ang tiumano'y balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Korte Suprema, tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte tapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umano'y hindi nabibigyang pansin ng media, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Niyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura. Actually, matagal na po talagang dismiss yan. Ang problema po siguro yung mga ibang mga media ayaw nilang ilabas ito. Mas gusto nilang ilabas yung mga hot news. Gaya na lamang ng napunta si Tatay Digong sa ICC. Ngayon, naiisip ko na, eto na lang pala yung pinaka-pag-asa ng mga taga-kabila para po mapakulong si Tatay Digong. Gumamit sila ng ICC, may FBI, etc. Dinaan nila sa kung ano-ano. Pero kung titignan mo nga, lagi kong sinasabi ito, ICC pa rin ang kumuha kay Tatay Digong. Pinakamalinaw yan na wala na tayong jurisdiction pero pusang gala. Nagawan nila ng paraan. Mali po ito bendalo na sobra-sobra. Dapat po hindi dinadanas ito ng presidenteng mataas ang ratings. 80 to 81% trust ratings. Ang taas, gustong-gusto siya ng mga Pilipino. Samantalang si BBM, negative 26 o 27 na ata. Yung negative 15 lang, masakit na Lubog na lubog ka na Sinasabi nila lame duck. Totoo, wala pa. Lame duck na Lalo pa ngayon, lubog na. Tapos, king ina ka, gusto mo BBM pa rin? Wag na Wala na kadiri na lang kung naniniwala kay BBM. Pwera sa mga bayaran, naiintindihan natin yan, trabaho nila yan
O, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito. Correct. Dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte. Kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema. Ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights group where former President Rodrigo Duterte was embleeded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Sa madaling salita, wala na po. Hindi na nila kailangan buhayin pa yung kaso kay Tatay Digong. Kaya dun sa ICC na pag-asa nila, hanggat maaari mapauwi na si Tatay Digong. Pero kung ako naman ang masusunod, sino ba naman ako? Pero hanggat maaari, wag muna si Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi po, baka may gawin silang hindi maganda at pag-initan itong si Tatay Digong. 'Di ba? Mas maganda doon muna siya sa Japan, no? Mas okay, may kakampi siya doon kaysa dito kasi baka madali lang siyang kunin eh. Alam niyo naman yung ating gobyerno ngayon talagang addict sa pagtatrabaho. Hindi mo natin alam kung ano po mga susunod na gagawin nila. Kaya kung makalaya man si Tatay Digong, hanggat maaari, para sa akin lang naman kayo rin. Sa Japan, pinaka-the best yun. Dahil concerned din sa kanya doon yung Prime Minister o yung Second Prime Minister. Kayo na humbala, correct me if I'm wrong. No, okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Eto na. Maliit na lambing lang naman. Patuloy sana kayong mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share, mag-follow ho sa YouTube, sa Facebook, at mag-subscribe sa YouTube. Yes, Yung nasa yes, TikTok, yes. magandang araw sa inyo at welcome to Tinig Maisog. Ating pong paksa ngayon, kaaway ng Estados Unidos, BFF ni Marcos. Ano yung tinutukoy natin? Lagyan muna natin ng historical background yung relasyon ng Estados Unidos o ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Meron na tayong 128 years of shared history with the United States. 128 years, matagal na yan. Nagsimula pa nung panahon ng Spanish-American War na nagkaroon din tayo ng colonial period and post-colonial period. Kaya mas mahaba di hamak yung ating siguro naririnig ninyo sa mga leader ng ating bansa, leader ng Amerika, yung laging sinasabing shared history. 128 years po yan, malalim, matagal na. Ganon din yung ating 80 years of formal diplomatic relations. So titingnan yung malalim, 128 years yung shared history,
nagsimula ng Spanish-American War, nagkaroon din tayo ng hindi pagkakaunawaan sa Amerikano nung kanilang tayo'y sinakop, nagkaroon din tayo ng shared history nung tayo'y lumaban, balikat sa balikat nung World War II. At yung ating formal diplomatic relations ay nagsimula 80 years ago. At syempre, yung lagi nating naririnig na ating yung Mutual Defense Treaty, 75 years na po tayong alyado, treaty ally ng Estados Unidos. So malalim talaga. Ngayon, paano napunta sa ganito kalalim na yung mga nasa akatuwa naman yung comment niyo, yung mga maraming salamat yung naka-live din sa TikTok. So paano umabot na yung ating matagal ng kasama, meron tayong 128 years of shared history, 80 years of formal diplomatic relations, 75 years of being a treaty ally or treaty allies. Bakit naman BFF bigla ni Bongbong Marcos itong kaaway ng Estados Unidos? Hindi ba lagi niyang binibida na tayo'y puprotektahan, alyado natin ng US? Kung alyado natin ng US sa under his administration, bakit naman yung kaaway ng Estados Unidos BFF ni Bongbong Marcos? Wala naman tayong ibang pinatutukuyan dito kung hindi ang International Criminal Court. Kung sisilipin ninyo yung ating pahina dito sa Facebook, a couple of days back, I think last week, ay nag-post tayo nung nag-viral yon, hindi lang sa aking pahina, sa lahat, worldwide, yung naging pahayag nung State Secretary ng Estados Unidos, si Secretary Marco Rubio. Talagang tinuligsa niya yung International Criminal Court. At narinig natin doon yung mariin niyang pagkondena dito sa pangingialam, panghihimasok, pagyurak sa mga lokal na batas ng mga alyadong nasyon ng Estados Unidos. Ganyan-ganyan ang ginawa ng International Criminal Court na pinalagan ni Uncle Sam, pinalagan ng Amerikano, pinalagan ng Estados Unidos. Pero dito sa atin, alam naman ninyo, ginurakan yung ating saligang batas, sinangkalang yung ating soberanya, ipinagkanulo ang mga kapwa natin Pilipino, kagaya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at ngayon pati si Senador Bato, at yung mga iba pang katulad nila. Ginagamit itong ICC bilang isang panakot sa lahat ng mga nagsasalita at magsasalita laban sa pang-aabuso, kurakot at korupsyon ng Marcos administration. Kaya yung ating pamagat nga, malinaw enemy of US, Marcos BFF. At dahil dito sa pagtuligsa ng Estados Unidos sa ICC, maaring maitatrato ito na maaring maging sanhi ng gusot o lamat sa relasyon hindi ng Estados Unidos at Pilipinas. Matibay yan. Kagaya nga ng sinabi ko, 128 years of shared history between the Philippines, our beloved Philippines, and the United States of America. 80 years of formal diplomatic relations and 75 years of being treaty ally ang Estados Unidos. So matibay yan, hindi matitinag basta-basta yung relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pero ito ay magiging potential strain o magsilbing lamat o hindi mabasag ng tuluyan ang relasyon ng Trump administration at Marcos Jr. administration. Ano konteksto? Si Marcos, isinuko niya yung ating soberanya sa Estados Unidos. Nasaksihan natin lahat, nakita natin lahat kung paano niya ipinagkanulo at hinayaan yung state-sponsored abduction nasaksihan natin sa mainstream media, sa social media. Nakita natin yan kung paano hinayaan ng Marcos Jr. administration ang isang state-sponsored abduction nung kinuha ng walang anumang warrant of arrest na ipinakita na nagmula sa International Criminal Court na wala namang jurisdiction dito sa atin o wala man lang kaakibat na o katumbas na warrant of arrest na inisyu ng local courts dito sa Pilipinas. At kanilang ito state-sponsored abduction,
pwersahan sa pilitang kinuha si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag natin itong kalilimutan dahil dito nagsimula yung pagkahetot-hetot ng ating bansa dahil lamang sa mali at marumi at makapanira na politikang pinapatupad ng Marcos Jr. administration. Huwag natin kalilimutan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ang ating layunin, madagdagan ang inyong kaalaman, makadagdag tayo kahit paano makaambag sa inyong kamulatan, at mapag-usapan natin yung mga napapanahon at maiinit na usaping panlipunan na hindi natin dapat kalimutan. Huwag kayong masyadong magpapadala diyan sa huwad na impeachment trial. Sinabi ko na sa inyo, first week pa lamang, Monday, July 6, ay naghain na ang aming grupo nila Attorney Bobet Torion, kini-question na natin. Mali yung yung assumption ni Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer. Kaya simula noon, I have to be candid with all of you, hindi na ako nanonood niyan dahil hindi ako naniniwala sa isang farce trial. Hindi totoong trial yan dahil dispalinghado yung ginawang basihan sa pagkakaupo ni Chis Escudero bilang presiding officer dahil nga na-chope itong yung Senate President. Unang araw pa lamang, hindi na dininig yung mga objection, bumitiw na bilang presiding officer at ipinasa kay Chis Escudero. Ito namang si Chis Escudero, kaliwat kanan na. Yung kanyang mga issuances, yung kanyang mga ruling, yung kanyang mga order na hindi na naaayon sa ating saligang batas. Kaya binabalik ko dito sa higit na mahalaga o hindi man kasing halagang usaping panlipunan, kagaya nung pagkanlong, pagkonsinti, pagkupkup, pagyapos ni Bongbong Marcos sa kanyang BFF na ICC na siya namang tinutuligsa, kinamumuhian at kinokondena ng Estados Unidos. No, malinaw yan. Ganon din ang wala kasing inisyong warrant of arrest at walang ipinakita noong nagkaroon ng state-sponsored abduction ang Marcos Jr. administration laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dapat po kasi yan under yung Article 59 ng Rome Statute, yan ay bibigyan ng pagkakataon yung court na mayroong local jurisdiction. Ano yun? Yung Philippine courts. Yung sinabi ko nga sa inyo, RTC, Court of Appeals, Supreme Court, pwede kang tumakbo. Dapat yan, idinaan muna dahil yan ay alinsunod sa mismong nagiging direktang pahayag ng Article 59 of yung Rome Statute. Yung local court will verify if the arrest was done according to our Constitution. Obviously, it was not done according to the express dictates of our Constitution. The local court shall verify if the arrest is in accord with legal domestic procedure. Hindi rin yan naganap, hindi rin yan nangyari. Oh, malinaw yan. Kaya dito, pag-usapan natin paanong kinakanlong, paanong ginayapos, paanong kinukonsinti ni Marcos Jr. ang numero 1 na rin kaalaban ng Estados Unidos. Bakit natin sinasabing ito ay state-sponsored abduction? Unang-una dahil walang warrant. Walang warrant. Walang pinakitang warrant mula sa ICC na kinokondinang mariin ni US Secretary of State Marco Rubio na siya rin bibisita, I think today, simula ngayong araw ay bibisita. At itong ating talakayan ngayong tanghali, enemy of US Marcos BFF, dahil dito sa pagbisitang sabay ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kasama rin niya, nandyan yan, naipabalita yan sa mga social media at sa mainstream media. Marami nagtatanong, bakit kasabay niya yung US Ambassador to India? Hindi US Ambassador to the Philippines ang pinag-uusapan na. Yes, nandoon yung US Ambassador to the Philippines, si Ambassador Lee Lipton. Kasabay din niya na nagpunta sa Malacanang si US Ambassador to India o si Sergio Gore. X-Crew News.